So tama yun, nabasa niyo dyan sa may thumbnail and sa may title natin dahil ito nga ay compilation ng top 9 na loan application nga na para sa akin is okay din namang utangan, lalo na kung hindi ka naaprubahan doon sa may mga super duper legit. So dito sa may siyam na babanggitin ko is, ayan, mga fast approval naman. Same day mo makukuha yung loan mo. One valid ID lang ang kailangan. Ayan, hindi kailangan ng payslip at pwede din mag-multiple loans. So meron din sa akin mga nag-PPM kung ano nga ba yung pwede nilang applyan, alternatives, aside doon sa may mga super duper legit nga kagaya na sabi ko sa inyo kanina, kagaya ng tala ng bilis ng G-Loan, S-Loan, Maya, Easy Credit, Maya Personal Loan, Revi Credit, Revi Personal Loan. So yung mga nabanggit ko is super legit. Kaya kung hindi kayo na-aprobahan sa mga yon, ay pwede nyong itry itong mga babanggitin ko. So, syempre, nasa sa inyo pa din yung desisyon. And sasabihin ko din yung kinagandahan na to at kung ano yung mga negative feedback ng mga nakapag-try na, and especially ako din. So, ngayong malapit na ang Christmas, ayan, pwede kayo ditong mag-try kung kayo ay kakapusin nga sa may budget. Pero make sure na babasahin nyo muna yung pinaka-loan terms and agreements, yung loan disclosure statement at, ayan, pakinggan nyo yung mga sasabihin ko. Lalo na doon sa may mga medyo negative din. Ayan, lahat naman kasi ng mga loan application, merong positive and negative side. So, nasa sa atin na nga lang din na borrowers kung, ayan, ipagpapatuloy natin yung pag-a-apply dito or hindi. So, ayun, always be a responsible borrower. Kahit na anong loan application man yan na uutangan natin. So, syempre, dapat meron din tayong responsibilidad. Lalo na kung nag-agree tayo sa kanilang mga terms and conditions. So, ayun nga, umpisahan na natin. Pero syempre nga pala, nakalimutan ko sabihin, meron akong pa-Christmas giveaway sa inyo na may mananalo ng dalawang 500 pesos sa December 25, ayan, 7 a.m. So meron ako ditong video na in-upload and may sasagutan lang kayo dyan na isang tanong. So magko-comment lang kayo dyan. And dito ako sa may video na to, pipili ng mananalo. So ayun, mag-comment lang kayo dyan dahil lahat kayo pwedeng sumali. So ayun na nga, unahin na natin ang Pita Cash. So dito sa may Pita Cash, ayan, alam ko naman na marami na sa inyo nakapag-try and nagawa na din natin to ng video dahil may nag-request nga din last time. And ito is SEC registered. Ayan, yes, SEC registered naman. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng SEC registered ay wala ka talaga ditong ultimo matatanggap na mga pananakot. So ayan, meron at meron pa din talaga kasi. So ayan, eto pwede ka mag-apply ng up to 25,000 pesos and not 7 days. Ayan, yes, hindi po siya isang linggo lang, hindi siya super short term. So ito nga ay 14 days to pay. So 7 nga ang accepted na valid IDs dito at syempre pwede dito ang PhilSys at PhilHealth. Kaya kung meron ka nun is pwede ka dito. And isang contact reference lang. Pero pagka doon nagdagdag ka dito ng more than one contact reference ay mas mataas daw ang chance mo na maaprubahan sa kanila. Pero yon is optional lang naman. Nasa sa inyo pa din. Dahil meron din namang naaaprubahan kahit na hindi magdagdag ng contact reference. Yun nga lang dito is meron siyang short background check kung meron kayong loan sa may iba. Ayan, kung ilan yung loan na overdue mo, ayan kung magkano. At ang isa lang naman ditong negative is, hindi naman siya super negative, kasi bank account lang ang pwede ditong pag-disbursan ng, ayan, ilo-loan natin. So sana is magkaroon na nga din ng e-wallet, di ba? Kasi yun naman yung madalas nating ginagamit. And isa pang ang downside dito is, hindi naman din siya super downside kasi natural lang din naman yun na magkaroon ng, ayan, reminders pagka malapit na yung due date mo. So dito is 3 days before your due date or yung iba nagsasabi 2 days before your due date ay tatawagan na kayo. So kung tatawagan man kayo, pwede nyo din namang sagutin and sabihin kung kailan nyo babayaran or kung makakapag-advance kayo ng pagbabayad sa kanila. So dito hatid din yung sinasabi nila dahil yung iba is okay daw yung collection process nila, yung ibang agent is okay kausap. Well, sa akin din naman sa my experience ko, okay naman din talaga yung ibang agent kaso meron din talaga na super harass kong maningil, di ba? So kahit na hindi pa due date ay, ayan, bonggang-bongga na yung paniningil at kung ano-ano pananakot yung sasabihin, o di ba? So meron pa din naman talagang, ayan, natitira na mga mababait na agent. So yun na nga yung ating una at ang pangalawa, ay si Mr. Cash. Ayan, yung Mr. Cash loan application. So, maraming video na din ako nagawa dito and, ayan, hindi kailangan ng payslip dito. Isang ID lang din ang kailangan and ngayon up to 50,000 pesos na yung pwede mong ma-loan dito maximum. And dati, nung bago-bago pa lang, hindi siya multiple loans. So ngayon, naranasan ko hanggang 3 loans ay pwede. Ayan, depende sa may way mo ng pagbabayad sa kanila kung good payer ka. Ayan, good borrower ka, may good credit standing ka sa kanila. Ayan, o-offeran ka nila ng paulit-ulit. So, ayun, hanggang 3 loan yun na itry ko dito.
So dito naman, hindi ko alam kung matutuwa ba ako or ewan ko dahil pagka inaccept mo yung kanilang loan offer ay malaki ang bawas dito ha. So hindi siya dito buong matatanggap. So umaabot nga din ng 9% ang service fee dito. And yung daily interest sa akin is 0.35% per day nga. Ayan, yung daily interest. Para sa akin, sobrang laki nun. Kaya kung, ayan, i-accept nyo ang kanilang multiple loans, ay talagang pag-isipan nyo ng mabuti dahil hindi nyo sila buong matatanggap. Yun nga lang kinagandahan dito is hindi siya 7 days. So dito meron ka pamimilian na 45 or 60 days repayment. And pwede nga itong hati-hatiin sa 3 hanggang 4 na bigay. O, diba? So, pwede na din talaga. Lalo na kung ayaw nyo nung 7 days lang. So, ito, medyo magaan din naman. Yun nga lang, malaki po ang makakaltas. At ang downside naman dito, sa experience ko, ay kinokontak nila kahit hindi ko inilagay as contact reference. So, ayun nga, meron akong dalawang. Ayan, nasa may phone book ko na kinontak nila dahil ayan, hindi daw ako nakapagbayad. So yes naman, hindi talaga ako nakapagbayad and na-overdue ako for 1 day yata yun. Dahil nakalimutan ko na meron akong loan sa kanila dahil, ayun nga, super busy. At nagulat na lang ako, merong kumukontak sa akin. Ayan, chinat ako na meron daw nag-text sa kanila at buong pangalan ko nakalagay doon. Ginawa ko daw sila as contact reference kahit hindi naman. So ayun, nakakahiya, diba? So yun naman yung pinaka-downside dito sa My Mr. Cash. Kaya kung ako sa inyo, kung mag-a-apply kayo ng loan dito at maaprobahan kayo, iwasan nyo ang ma-overdue. So, ayun lang. At ang pangatlo naman natin ay ang pautang peso. Ayan, kung na-try nyo na yung mga binabanggit ko dito, ayan, comment down below din kung ano yung experience nyo sa may paglo-loan sa kanila. Positive or negative, ayan, comment down para maging aware nga din yung iba at para malaman din ng mga magta-try pa lang. Ayan, yung mga baguhan dito sa may mundo ng OLA. So, dito sa may pautang peso, SEC registered din naman and, ayan, up to 20,000 pesos ang pwede mong utangin. Pero syempre, pagka first time user ka, ayan, huwag ka mag-expect ng super laki. So, pwede ka na lang offer ng 1,000, 1,500, and 2,000. So, ganun lang. Hindi siya yung malakihan agad. Pero, hindi din to buong matatanggap. For example, 1,500 ang in-offer sa'yo, nasa 900 plus na lang yung matatanggap mo. Pero, pagka binayaran mo is 1,500 pa din naman. At eto, pwede ka ding mag-multiple loans pagka ikaw ay good payer sa kanila. Pag nakita nila na maganda kang magbayad, hindi ka na overdue, pwede ka nilang offeran ng multiple loan. And dito syempre yung bayaran, ayan sa loob ng 90 days, ayan pwede mo tong bayaran ng 6 periods. At syempre, ang pinaka-downside, yun pa din kagaya ng iba, na consequence, pagka na-overdue ka, yan samot-saring tawag at text ang matatanggap mo. And dito pala, kahit na hindi mo pa overdue or before you're overdue, tatawagan ka na nila or ite-text ka nila. Ayan, i-remind ka nila na magbayad ka na. So dito, hati din yung nagsasabi na meron din daw okay na agent ditong maningil. So ayun, depende na lang kung sino yung matapat sa atin na agent, no? So yung mga binabanggit ko na to, ayan, disclaimer lang, nasa sa inyo pa din yung desisyon kung a-applyan nyo or hindi. Basta ayun, sinasabi ko yung positive and negative, kayo na yung mag-decide. So, ang pang-apat nga natin ay si Fido PH. Ayan, ang Fido PH loan application na sobrang dami kong ads na nakikita online. Ayan, kayo din ba? Dito is, ayan, buo mo naman siya makukuha. Pero meron din ako nababasa na merong kaltas. And dito, every 15 days naman. And ayan, umaabot siya ng up to 2 months nga na installment. Kaya okay na din tong si Fido PH. Pero hindi ka din dito offeran ng super laki. Ayan, mag-i-start ka dito sa may maliitan, 1,000. Ayan. Pero kung qualified ka naman sa may mas mataas na loan, kung okay yung mga sinabing mo sa kanila na requirements is, ayan, possible ka rin namang pahiramin ng up to 5,000. At 50,000 pesos nga yung maximum na pwede ditong i-loan. Sa may ID naman, hindi naman sila dito mabusisi, pwede din ng national ID. At meron pala akong nabasa na doon sa may online, ayan, na-offeran din daw pala ng 10,000 pesos. Ayan, nag-o-offer din talaga sila ng malaki-laki pagka okay yung requirements mong pinasa sa kanila. Pero syempre dito, meron ding nananakot na mga agent. Ayan, hindi talaga maiiwasan. At ang panglima natin, syempre walang iba, kundi ang Mabilis Cash. Ayan, nagawa na din natin to ng video. At dito sa Mabilis Cash, super bilis naman talaga. And dito pwede ka nila pautangin ng super low. Ayan, 100, 500, 300 pesos. Ayan, same day mo talaga siya matatanggap. Kung maliitan lang kailangan mo, pwede ka dito. Ayan, up to 60,000 pesos naman yung pwede mong utangin. And ayun, up to 4 terms and every 15 days din. Yun nga lang ang interest ay umaabot siya ng 10% and higher, ayan, monthly.
At eto, in-stop ko na din yung paglo-loan sa kanila dahil ang dami na nilang hinihingi ngayon. Ayan, kailangan na nila ng SSS, ayan, mobile authentication, ID verification, ayan, pag-ibig. So, nasa sa inyo talaga kung isi-share nyo sa kanila yung information nyo na gano'n. Pero para sa akin is, ayan, super personal na nun. Kaya kung ako sa inyo, pagka may mga gano'n na, wag nyo nang i-share. Ayan, kung ma-offeran man kayo, the goods. Pero kung hindi naman, dahil hindi nyo na-provide yung mga hinihingi nila na additional information, ay wag na lang. O, di ba? Kasi medyo nakakatakot na din, no? At ang pang-6 naman natin, syempre walang iba kundi ang Mega Peso. Ito recently, ilang months ko lang din to na-upload and buo mo siyang matatanggap. So dito natuwa nga ako dahil 3 bigay siya. Medyo malaki yung interest pero at least hindi siya 7 days lang at hindi siya isang buo ang bigay agad. So dito 91 to 180 days nga ang pagbabayad at ang maximum ay 50,000 pesos. So dito nung nagtry ako ng una is isang loan lang siya. Wala akong nakikita na pwedeng mag-multiple. Pero nung nakailang beses na nga ako mag-try sa kanila, 2, 3 beses, nagulat ako para siyang Mr. Cash. Ayan, nag-offer na sila ng multiple loans. Mabilis to mag-approve dahil same day nga lang din ng pag-try ko na aprobahan din ako agad at pumasok din agad sa e-wallet ko. So, yung unang pagbabayad ay 15 days at yung pangalawang pagbabayad na is after 30 days. O, di ba? Ang tagal ng pagitan. So, meron nga pala tong 0.20% na interest per day. So, sa akin, doon sa aking account. And dito, yes din, nasisingilin ka nga din agad nila pagka, ayan, hindi mo pa due date. Ayan, mga 2 days before ay maniningil na sila. Ayan, mas more on tawag sila dito. Sa may text ay wala akong ganong nakita. Mga 1 o 2 text lang sila. And minsan nga nasagot ko, and yung sabi nga nung agent is, kahit na sagutin ko ngayon, makapagbigay ako ng information kung kailan ko babayaran is, meron at meron pa ding mga kasunod na tatawag daw. So, ayun, pwede ko na din daw i-disregard yun dahil nasagot ko naman na yung unang tumawag. At ang pang-7 nga natin ay ang Happy Cash. Ayan, na hanggang ngayon marami pa din ang ads. Ayan, so dito no payslip required din, kagaya doon sa may Mega Peso. Yun nga lang, hindi mo siya buong matatanggap. Meron tong mababawas na 20 pesos. And up to 180 days mo ang babayaran. And pwede nga umabot ng up to 6 months. Ayan, dito SEC registered na naman and in 5 minutes lang malalaman mo na kung ikaw ba ay approve or hindi. Pero dito ay hati nga din, marami din dito ang nare-reject. Ayan, pagka first time user pa lang sila ng Happy Cash. Pero kung okay naman yung mga requirements na ipasa mo and pasok ka sa kanilang standards ay ayan, talagang ma-offeran ka agad-agad same day. At ang isa pa nga ditong, ayan, downside, huwag ka ditong mag-a-advance ng pagbabayad dahil hindi ka na nila pare-reloanan. Kagaya na sa Mabilis Cash, ayan, yun sa may Mabilis Cash, ayaw din nila na nag-a-advance ng pagbabayad. Kasi, ayan, hindi ka na nila pare-reloanin ulit. At ang pang-8 nga natin ay ang Casyola. Ayan, dito sa may Casyola ay 28 days payable siya. Ayan, may service fee to na matatanggal, hindi mo siya buong matatanggap. Pero ang maximum ay 25,000 pesos. So, pwede dito yung national ID na lahat naman tayo ay meron. At 2 to 3 terms nga ang pwede. Ayan, every 15 days. Hindi siya 7 days talaga. Ayan, kaya nga yung mga nakikita ko is nagustuhan na din nila dahil hindi siya 7 days. Yun nga lang dito is paiba-iba yung interest. For example, pagka 2 terms ay umaabot ng 15% ang interest monthly. Pero pagka 3 terms ang pinili mo, umaabot siya ng 11% lang. So, yun, nag-a-advance din to ng paniningil pagka hindi mo pa due date. At ang last nga natin ay walang iba kundi ang peso loan na marami din akong nababasa na okay din sila dito. At 3 contact reference yung hihingin dito sa My Peso Loan. So, ayan, pwede din dito ang PhilSys ID at pwede ka makapag-loan up to 100,000. So, dito pwede mo nga bayaran ng 5 terms. So, may pagitan na 7 days, ayan, 14 days. Yun nga lang ay medyo mataas ang interest. For example, 5,000 yung iniloan mo, ayan, nasa 7,000 yung babayaran mo. Ayan, kasi nga umaabot to ng up to 13% ang interest monthly. And dito kung wala ka pang pambayad ay nag-o-offer sila ng extension. Doon din sa may sa Mega Peso, nag-o-offer din sila ng extension. Nasa 45 pesos yata yun. So dito sa may Peso Loan, ayan, hati din yung nagsasabi. Pero mas madami yung may pananakot. Kaya kung ako sa inyo, lagi, basahin nyo lahat-lahat nung terms and conditions and privacy policy. Loan terms and agreements para talagang okay lahat. Tingnan nyo kung buong matatanggap,
kung okay ba sa inyo yon, yung terms ng pagbabayad, at huwag nyo kalimutan tumingin sa mga reviews doon sa may application nila, mapa Play Store man yan or mapa App Store. So, ayan lang ang ating compilation ng top 9 na loan applications na gamit nga natin itong 2025. So, kung na-try nyo na yan or na-experience nyo na, comment down below. So, para sa akin, okay din to. Lalo na kung hindi kayo na-aprobahan doon sa mga super legit. So, ayan, stepping stone na din. Basta ayon, always be a good and responsible borrower. Pagka hindi kayang bayaran doon sa due date na nakita, ay better wag na lang i-accept. Pero kung okay naman, meron naman kayong pera doon sa may due date na nakita nyo, ay pwedeng-pwede nyo namang i-go. So ayan, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!